nyo. Sobrang hirap na nila. Si Coco, hindi niya man naranasan yung masarap ng buhay niya. Mula sa nanay niya hanggang sa'yo, hanggang sa stepmother niya. Ganun yung naranasan niya. Tapos, ikaw pa yung makapal ng mukha, kapal ng mukha mo. Kami pa yung pagbibintangan mong ganon. Wala kang kwentang magulang. Nasa studio po natin si Gemma Galang. And kasama niya po si Joshua. Humihingi po siya ng tulong na makuha ang kanyang mga pamangkin mula po sa kustudiya ng madrasta po nito at tatay nito. Idol, na makatay po kasi yung isa niyang pamangkin dahil po sa pambubugbog nung madrasta. Ang dami po niyang galos, sugat, nangayayat na po yung bata sa pangangalaga po ng madrasta. Puno po ng pasa. Si Coco. At meron po tayong medico legal, Idol Rafi. So namatay sa bugbog yung bata? Nung madrasta? Yes po. Oh. Base po sa medical legal, Idol Rafi, lumalabas po na meron po siyang hematoma, multiple on bilateral arms. Diagnosis po nito, multiple physical injury secondary to physical abuse. Opo. Okay. Ngayon po, yung dalawa po kasing kapatid ni Coco ay nasa pangangalaga pa daw po ng madrasta. Ma'am, magandang hapon po, auntie. Si auntie ito. Magandang hapon po, Idol. Opo, ma'am. Yung dalawang kapatid pa po nila, nandun pa po sa madrasta. Hindi, pero yung tatay po muna nila. Kasama pa po. So magkasama si madrasta at saka itong father nila. Opo, sir. So, ilan pa sila magkapatid lahat? Bali 5 po, sir. 5, yung isa yun yung namatay ngayon. Opo. Tapos ngayon, ito yung nakasama ngayon. May isa pa po doon sa amin. Meron pang isa doon sa inyo. So, 3. At meron pang 2 na iwan ngayon doon. Opo, sir. Sa madrasta. Opo, sir. Nakasama yung tatay. Opo, sir. At gusto niyo pong makuha. Kung pwede po sana, sir. Kasi napapabayaan po sila. Teka muna, first things first. Nung namatay sa bugbog, yung bata at ang pumatay ay si madrasta, ano pong ginawa ng mga kinaukulan? Nakakulong ba yung madrasta ngayon? Hindi pa po. Kasi po hindi kami nakapag-file kaagad. Kasi po nung kinuha ko po siya, bali namatay po siya sa puder ko, sir. Kinuha ko po siya ng August 9. Tapos po, August 10, pinamedical ko po kasi nakita ko po marami siyang bugbog. Okay, so nasa custody niyo po yung si Coco. Opo. Okay, August 9 so po. paano po nabugbog ng madrasta kung nasa custody niyo po? Hindi po, nung hiniram po namin, actually hiramin ko lang po. Tapos nung hiniram nakita niyo, ko okay. po, nung August 9 hiniram niyo po. Nung hiniram niyo noong August 9, napansin niyo na may mga pasa. Opo, ito yung po yung mga pictures. Okay. Nung August 9 po, kaya po nag-decide kami na may pa-medical legal po. Okay. Idol Rafi, meron tayong video na nagsusumbong po si Coco. Baka pwede po natin i-play. Sige nga. Yes po. Anong pinakain sa inyo, Maripe? Ha? Sili? Yung maanghang? Pinakain niya sa'yo? Dami. Madami? Hindi niya matulog. Ha? Hindi pa siya pinatulog. Napuyat. Anong ginawa niya? Napuyat. Ano? Tapos, Kain pa akong siling na. pinakain kang sili. Malaki. Tapos, anong ginawa niya? Tapos, daming siling. Daming siling. Nakain niya sa akin. Pinapanood si Coco. Tapos, Sabi ko, Ate Jo, huwag mong paluin. Coco, nawa ka. Sabi niya. Tapos nagdila niya ako. Natakot niya akong ahas. tapos, Ang kulong niya, si Pet-Pet. saan niya kinulong? Panyo. Sinong nang kukulong? Ate Joy-Joy. Tapos, ang Kuya Jalo naman. Pa-iig niya ako. Tapos, nasipan niya ako. Saan kanya sinipa? Dito. Dito. O sinong nangaano sa tiyan mo? Bakit masakit yung tiyan mo? Kuya Jalo. Tsaka, Kuya Bunting. sino pa? Si Joy-Joy. Sino pa? Hindi. Anak din ng Maripe. Anong kurot na ikaw? Sino pa? Kuya Jalo. Lagi-lagi. Tapos Ate Joy-Joy. Lagi-lagi. Nasipa niya ako. Natulog ako. Oo. Nandun ako sa labas. Anong ginagawa sa'yo ng anak ni Maripe? Nakurot na ako. Paanong kurot niya? Ni-strong niya ako. Hindi ko mata niya. Ako. Matulis na ang kamay niya. Sinong matulis ang kamay? Dito. Meron ng sugat. Saan yung sugat mo? Ito. Siya yung nagbugbog niyan? Ako. Anong pangalan nun, anak ni Maripe? Anong pangalan yun, Pet? Ashley Alabaro. So nung kinabukasan po, August 10, dinala niyo po sa ospital para ipa-medical. Para po sana makuha namin yung custody. Dati po kasi kinukuha na namin, ayaw niya.
lumapit na po kami sa DSWD, wala po kaming karapatan dahil po nandun yung father nila. Sabi ng DSWD. Opo. Ngayon, ang ginawa ko po, pinamedical legal ko para may ebidensya po ako na Minamaltrato talaga. minamaltrato sila. Bata, oh. Ang inano ko na lang po, inayos ko na lang po, dinala kami sa barangay, nagkausap po kami ng kuya ko. Pumirma naman po siya, nasa amin muna. Pag andyan po siya, kukunin niya. Pag wala po siya, magtatrabaho po siya dito sa Maynila, dadala niya po sa amin. Okay na po. Nung 12 po, nagkwento po yung bata, nagulat ako na binubugbog po pala silang ng ganun. Nakuhanan ko po ng video, yan po yung mga videos. Okay. So paano po yung namatay yung bata? Kailan po namatay si Coco? Nung 13, pina-check up po namin. Okay. Dinala po namin sa pedya. Sabi po ng pedya, kailangan ng surgeon kasi grabe na po yung bata. Dinala ko po sa ospital. This is surgery? Opo. Okay. Dinala ko po sa ospital. Bakit niyo po dinala sa ospital? Meron kayo nakita? Sabi po ng pedya, nung pina-check up po namin sa amin. Okay. Bakit na po isi-surgery? Ano raw po? Kasi po, lumalaki po yung tiyan niya. Kaya dapat Tapos ipa-surgery nahihirapan na. po siyang huminga. Okay. Tapos po nung 13 ng gabi, dinala po namin sa ospital. Tapos na-admit po kami ng 14. Tapos ang dami pong chinek sa kanya. Tapos nung 17 po, nawala na po na siya ng hininga. Kasi hindi na po nakayanan yung infection sa dugo. Dahil sa pambubugbog. Sabi po nung mga taga-DSWD, hindi pwedeng mapunta sa inyo yung pag-alaga. Yung dalawa kasi nandiyan pa yung tatay. Bago natin kausapin DSWD, naka-standby lang si Asek Romel Lopez, DSWD spokesperson. Kausapin natin kung si Madrasta, si Marife Abagon. Ma'am Marife, magandang hapon po, madam. Hello po, sir. Alam niyo po, yung sa ginawa niyo po doon sa stepson ninyo, ipakukulong po namin kayo. Makukulong po kayo, madam. Bali po yung nangyari po sinasabi na lang yung sili. Ano po yun? Bicol Express po yun, hindi siling talagang yun. Yung ulam po sa bahay, Bicol Express, sagpunod po yung ulam ng bata. Kaya po, po ng kapatid ko, sinabi niya na pinapakain ng sili, hindi naman po pinapakain ng sili ng bata. Yung po, sinasabi na yung tinutusok sa likod, ano po yun? Teka muna, sir. Mas naniniwala ka sa kinakasama mo ngayon kaysa sa mga anak mo na meron namang may ebidensya na may mga pasa-pasa na ito mga anak mo at hindi lang isa, kung hindi lahat ng mga anak mo na 5 nagsasabing sila ay sinasaktan. So lahat ng mga anak mo ay sinungaling at ang hindi lang sinungaling at santo ay itong iyong kinakasama ngayon? Alin po? Yung... Sir, ulitin ko sir lahat ng mga anak mo kinukundi na itong si Marife na nananakit po sa kanila, pinagmamalupitan sila. Ngayon, ang sinasabi mo sa amin, sinungaling itong mga anak mo at ang nagsasabi ng totoo, itong santo na kinakasama mo? Namomonitor ko naman po araw-araw, nag-video call po ako araw-araw, sir. Sir, bakit magsisinungaling mga bata? Sa anong kadahilanan? Bakit po sila magsinungaling? Hindi po nagsisinungaling yung mga bata. Kung hindi nagsisinungaling mga bata, ibig sabihin, totoo na nananakit tong iyong kinakasama. Po, hindi po siya nanganakit. Kung sabi mo nga, ikaw naman. Sabi mo nga, ikaw na mismo nagsabi na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Tama? Yung po, yung sinasabi ko po, yung... Alam mo sir, pati ikaw makukulong dito. Tawagan mo si Atty. Garrett, pati ikaw isama ko sa makukulong dito. Kinukonsinti mo itong ginagawa ng iyong kinakasama. For all we know, baka mamaya kasabot ka pa sa pananakit. Sige ka, hirit ka pa? Marife? O bakit mo binugbog itong bata hanggang sa mamatay, itong si Coco? Ay, hindi man po, sir. Kasi kinuha ko sa amin yung bata. Ano na po yan? May pinalo ko ng ate. Pinalo? Sino po namalo? Yung ate niya pong pangatlo po. Kasi po inihian daw po yung damitan. Ngayon po, papasok sa school yung bata, basta daw saka mabaho daw yung damit niya. Pero po, sir, hindi po ako namalo, sir. Kasi po yung mga bata malambing po sa akin. Mahal na mahal ko po mga yan. Mas mahal ko pa yung kaysa mga anak ko. Bullshit. Pati ako pinagluloko mo. Lukuhin mo yung lelo mong panot. Wag po ako. Lahat ng mga bata, 5, kinukundina ka na ikaw ay nananakit, nagpapakain ka ng sili at nagpapakita pa ng pasa, tapos mahal na mahal ka. Kung mahal na mahal ka, pinupuri ka dapat nila, hindi ka nila kinukundina, hindi ka nila pinagsasabihan na nagmamaltrato. Kasi 5 po yung anak ni Joseph. Nandito po sa akin ang 2. Tapos yung kinukuha pa rin po nila. Ma'am, bakit mo pinapakain ng sili itong bata bago siya namatay? Ba't mo pinapakain ng sili? Sir, yung sir, nagata po ako ng sili noong time. Tapos po, nakikita ko ng bata yung hinihiwa ko yung green na sili. Tinanong ako kung ano daw yun. Sabi ko, sili. Tapos ngayon po, sabi ko ganyan, ulam natin. Tapos nagtikim po yung bata noong naluto na. Tapos sabi niya, maanghang pala ma. Tapos sabi ko sa'yo, maanghang. O sabi ko, mag-inom ka ng tubig. Tapos kain ka ng asukal. Pero yun lang po, sir. Wala naman po akong ginawa sa bata. Okay. Sige, alisin mo natin sili. Itong pambubugbog sa bata na hanggang sa lumubo ng tiyan dahil sa sobrang pambubugbog ay may kagagawan ate niya na bata rin. At hindi itong matanda na tulad mo. Hindi po. Sumakit po kasi ang tiyan ng bata, sir, noon time.
Ma'am, sabi nga sa diagnosis ng doktor sa medico legal, kaya lumubon siya ng bata sa pambubugbog. Eh, hindi naman po binubugbog. Talagang ano lang po yun, napalo ko ng ate na. Ano pong pinampalo mo sa bata? Pinalo ko ng ate niya ng hanger. Hanger? Yun lang po. Ilang Opo. beses mo pinalo ng hanger? Ay, hindi naman po ako ang nagpalo, sir. Si yung ate na. Yung ate? Nasagot naman ko ng PSW. Teka muna, so lahat ng mga pasa nitong bata, kasi ang daming pasa sa katawan eh, bugbog sarado to eh, pati sa tenga, sa likod, sa binti, pati sa ari, pati yung ari ng bata, merong pasa. So lahat ito, ate niya may kagagawan. Yung sugat po, sir, ano po yan, yung sinasabi po nilang taon. Talagang gumagaling po, tapos mayroon pong tutubo. Naku ma'am, grabe to, pati itong ari ng bata. Siguro baka ano to, sinesexually abuse nyo pa po siguro itong bata. Tinali po. Tinali po. Siya po yung tanongin nyo. Pwede daw po magsalita ay. Coco. Sino nagtali ng putong-tong ni Coco? Maripe. Oh, kita mo yan? Tinali mo yung ari ng bata. Bakit mo ginawa yon, Marife? Hindi po, sir, inakot ko lang po yan. Pinahiran ko lang po ng PL cream. Teka muna, pakisagot lang po. Bakit mo tinalian yung ari ng bata? Bakit mo ginawa yon? Hindi po, sir, tinali. Inano ko po yan. Ginamot ko po. Ginamot mo? Okay, so sige, sandali lang. So ginamot mo, habang ginagamot mo, tinalian mo muna. Hindi ko po, sir, tinali. Binigyan ko lang po ng PL cream. At bakit mo nilagyan ng cream yung kanyang ari? Kasi nga po, yung yung sugat po na tumatalon po, makati po iyon, sir. Yung sugat na nagtutubig. Okay, bakit nagkaroon ng sugat ng tutubig? Kasi po yung sinasabi po nilang sugat po yun sa taon-taon daw po, dumadating daw po. Nabubuloy ka na. Kung meron talaga totoong sugat sa ari yung bata, bakit hindi mo dinala sa doktor? Eh kasi po po kami, sir, sa financial. Libre naman pag dalhin mo sa mga barangay clinic. Libre naman pag dinala mo sa mga public hospital. Anong financial na pinagsasabi mo? Eh kasi po, talagang kulang po kami, sir, sa Sandali lang. Joshua, so paano tinali ni Marife yung Ayun po yung ikpet. hinigpitan niya? Opo. Ba't niya ginawa yun? Ano po? So tinali niya, nakita mo. Ano po? Tapos sinuptos sa CR. Ha? Sinuptos sa CR. Sa CR, tinali niya. Sinubsob po daw niya sa CR. Si Coco. Si Coco. Matapos itali yung ari. Opo, meron pa po. Tapos tinali pa po sa puno ng mangga. Oo. Tinali sa puno ng mangga? Opo. Ikaw tinali sa puno ng mangga? Sila pong dalawa. Dalawa kayo? Dalawa po sila. Ba't kayo tinali sa puno ng mangga? Wala pa kami ginagawa. Wala kayong kasalanan? O alam to ng tatay nyo? Hindi po. Nasaan si tatay nung tinali kayo sa puno ng mangga? Sa trabaho po. Okay, hindi ka nagsumbong kay tatay pag uwi niya galing sa trabaho? Hindi po. Hindi niya sinabi? Tapos inutok sa padasiko ko. Inuntog daw po sa pader. Si Coco. Kaya po may sugat po siya dito. Palagay ko may sira sa ulo itong si Marife. Hindi lang po siya, sir, pati yung anak niya. Anak po ni Maripe. Ilang taon? 21 years old po. Ay, nagmana sa nanay na may sira din sa ulo. Attorney Garrett, Yes, Senator Raff. may namatay ng bata at grabe yung ginawang pagmamaltrato at meron pang 4 na minamaltrato din. Kinakampihan ng tatay yung kanyang kinakasama, yung madrasta. Pwede ba natin pakasuhan din tong tatay na to? Unfortunately sa atin, Senator, hindi po. Ang nakikita ko po kasing kaso dito, one is yung murder para po din sa pagkapatay ng bata. Secondary is yung child abuse. Doon rin sa namatay pati sa mga ngayon ay buhay pang mga bata, Sir Rafi. Itong pagkukonsente ng tatay, we can stretch it in order for it to be child abuse, but I don't think magpo-prosper po yun. Unless, ang framing po kasi natin is neglect on the part of the father. That's the farthest we can try. Pero sa pagkamatay po, I don't think we can implicate it. Okay. Yung tatay, hindi pinapaniwalaan itong mga bata despite the fact na overwhelming ng mga ebidensya at meron ng mga pasa. At ang sinasabi ni tatay na hindi pwede magawa ito ni Marife na kanyang live-in partner. Kumbaga, pinapabayaan niya na patuloy na mabugbog itong mga bata at hindi niya pinakikinggan itong mga hinaing ng mga bata dahil mas naniniwala siya sa kanyang kinakasama kaysa sa mga bata hanggang sa ito na nga, nagkagewang-gewang ng buhay ng mga bata. Sen. Rafi, yung neglect na tinatawag natin under RA 7610 kasi nakikita niyo naman na in grave danger itong mga bata na pinapaniwalaan niya pa rin, pinaprioritize niya pa rin itong kanyang kabe. Definitely may kaso pong haharapin itong tatay. So neglect yan ang kaso nito? Neglect po. Yes, Sen. Kasi it's a parent. And it is his responsibility as a parent na ilayo siya doon sa danger. Rather than that, kinukonsente niya para makontinue. That is neglect na, Sir Rafi. It's almost as if siya na rin ang nag-aalaw na gawin ito ng ating suspect. Okay. Itong si Marife pwede sa murder? Pwede, Sir Rafi. Especially if the autopsy shows that the injury she caused, yung proximate cause o yung pangunahing dahilan ng pagkamatay ng bata, I suggest talaga na ilapit na natin for the filing of case of murder, Sir Rafi. Okay. At itong mga bata, pwede na siguro i-pull out dito kay Marife at sa tatay kasi yung tatay hindi naman naasikaso. Ito na nga, yung sabi natin neglect. So ilipat na sa kustudiya ng kapatid
nitong tatay. Yes, Sen. Tama po kayo dyan. Dadaan tayo sa Kasi- DSWD. Yes, and mas maganda po na ang DSWD ang mag-recommend para willingly ibigay ng tatay ang kustodiya kasi hindi na po effective even though he has parental authority.